pag-usapan natin ang ilang mga negosyo na nag-umpisa sa pagnanais ng isang pamilya mapahamahagi ang masarap na pagkain na ngayon ay malalaking kainan na. Una nating pagkwentuhan si Engracia Cruz na ipinanganak noong 1892. Galing sa hirap si Asha, natuto siyang magluto para mapakain ang mga nakababata niyang mga kapatid habang naglalako ng pagkain at namamahala ng karinderya ang mga magulang nila. Sikat na sikat yung kare-kare ng nanay ni Asha na si Luisa. Lumabas pa nga sa Liwayway Magazine na Luisang Kare ang tawag sa kanya sa pamayanan nila sa Navotas. Gaya ng mga magulang niya, hindi nakapag-aral si Asyang. Natapos lang niya grade 4. Pero nagpakasal siya sa isang magaling na abogado na si Alexander Reyes. 12 ang anak nila ni Alex. Para masulit ang pagluluto, nagbukas sila ng kainan sa ground floor ng bahay nila sa Maynila na tinawag nilang Lapu-Lapu. Kasi nga, pagkain Pilipino talaga ang hilig nilang kainin. Dinadayo ang mga Pinoy specialty ni Asyang na pansit luglog, dinuguan at puto, lumpiang ubod at arroz caldo. Noong 1936, una niyang ginawa yung adobo sandwich na pinapakain niya sa mga anak niya habang namamasyal sila sa Luneta. Pati mga kaibigan nila dumadaan na rin kung saan sila nagpipiknik para makatikim ng adobo sandwich ni Asyang. Noong 1940, inisip ni Asyang na gumawa ng isang food truck. Tatawagin niya sana itong Andy na pangalan ng anak niya. Pero tumutol ang panganay. Baka daw siya pagtawanan ng mga kaklase niya sa Ateneo de Manila. Sabi daw ni Lola Asyang, bakit? Nahihiya ka ba sa mga aristokrata mong kaklase sa Ateneo? At mula dito sa pag-uusap na to, napagkasunduan ang pangalang The Aristocrat. Noong una sa Luneta sila nakapark. Tapos lumipat sila sa tapat ng Malate Church. Pagkatapos ng 2 taon, minabuti nilang magpagawa ng restaurant doon mismo. Hanggang ngayon, yung unang-unang Aristocrat restaurant nandun pa rin sa Rojas Boulevard. Nilagyan ito ng historical marker noong 2013 ng National Historical Commission of the Philippines. Si Lolo Alex ay naging Associate Justice ng Supreme Court. Pero hindi nagpahuli sa pag-unlad si Lola Asyang hanggang Malacanang nagkikater siya. Noong 1992, centennial ng kanyang kapanganakan, naglabas ng stamp na may picture ni Lola Asyang. Kasama ito sa isang series ng mga kahangahangang Pilipino. If you are a Filipino, you would have heard of generations of the Reyes family because you may have seen their brands in malls and on grocery shelves. The child of Alex and Asyang, Teresita Reyes, is better known as Mamacita. That company makes sauces and seasonings calibrated to the Filipino palate and is consistent with the food philosophy of Mamacita's mother and grandmother. This affirms the belief that what was cooked in our ancestors' palayok continues to feed our imaginations today. O, diba? Meow meow.